Sige, Les, para may word of wisdom tayo. May nagsabi sa amin na yung gift of music. Halimbawa, yung parang may kakayahan na binigyan ka ng Lord ng gift of sa voice, tsaka sa yun daw yung masasabi ko. Yung parang one of greatest gift na binigyan ko sa'yo. Kasi pwede natin kasi yung gamitin through sa pagkakalak natin. Pag-share natin yung gospel. Yung laman ng kanta natin, pwede natin yun kasi maging way to share His words. Amen. Salamat sa wisdom. Mas lalo akong na-appreciate yung binigay sa atin Lord na talaga. Salamat Lord kasi binigyan niyo tayo ng tinig upang mangit sa Kanya at magamit natin yung kung ano yung talento na binigyan niya sa atin, di ba? Bigay natin lahat sa Panginoon. Kay Jesus na tayo makanta. Alam ko meron kayo yung kinakanta tayo last week, di ba? Inaasar mo na talaga si Mr. Loverboy. Pag kumakanta ako, personally lang, sa experience ko, kung kumakanta ka ng words, parang may iba talagang nararamdaman ko. O may condition talaga na parang, ay, parang may ganun. Sabi ko, parang hindi na nalabot si Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko, sa'yo lang ako. Yun yung nilagay na Lord sa puso ko na sabi ko, Lord, sa'yo lang ako. Yung boses ko, mapakas man ako, Lord. Dapat sa'yo ako mapakas, sa'yo ako ibibigay yung lahat ng boses ko, Panginoon. So, Lord, mabubuhay ako para sa'yo. At habang lumalaw tayo sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon, mas lalo tayong nagmamahal sa Kanya, lalo tayong mas nananais ng puso natin na talikuran yung kung ano yung mayroon sa mundo. At pipiliin natin palagi ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang susubuhin natin. Sa kabila ng mga kabigatan, kapaguran, Lord, ikaw ang kalakasan. Alam mo, sa pagkita ng pag-awit, doon na lumalakas ako, alam mo yung tamad na tamad ako mag-pray. Ako, hindi pwede daw. Jesus, parang nire-rebuke natin yung katamad. Kasi di ba, imagine mo galing ka sa trabaho, galing ka sa school. Tutulog ka, alas 10, tutulog ka, pagod ka. Sabi pag-uwi ko, tutulog ako. Pero bilang isang Kristiyano, na meron tayong relasyon sa ating Panginoon, maano ka siyempre, kailangan mo manalangin eh. Parang yun yung buhay natin eh. Dapat may buhay panalangin tayo, di ba? So, minsan nananaig sa atin yung laman natin na ano eh, hindi ka tulong muna ako, Lord. Ngayon ako mag-pray, mamaya lang ako hindi ko nagkakuwait. Pero, alam mo yung sabi ko yung hindi ko. Kaya salamat sa Lord kasi kawakan mo yung kalele. Sabi sa biglang mawawala yung pagod. Parang biglang umiiyak ka. Nawawala nga yung pagod, promise, personally. Parang nawawala yung pagod mo kapag, Lord, kanina, parang hindi maganda yung mga naisip ko. Nagkaroon ako ng hatred sa puso ko. Sabi ko, Lord, pag malayo talaga ako sa'yo, pag wala ako sa presensya mo, puro pagkakasala talaga yung iniisip ko eh. Oo nga, ganun, tapos magkakaroon ako ng mga last desires. Lord, hindi ka masaya dito. Panginoon, tulungan mo ako na mabuhay sa turuan mo ako palagi, Lord, na ikaw palagi yung iibigin ko, hindi yung kasalanan, Lord. Kasi ikaw yung nag-iisa na nagmamahal sa akin. Ang totoo at tapat. Hindi mo ako iniwan ba sa kabila ng iniwan ka ng mundo. Pero si Jesus, kahit ilang beses mo siyang pinaliguran ko. Ilang beses natin siyang pinagpalit sa ibang bagay. Pero ang Panginoon, lagi niya tayong hinihintay. Lagi siya nananabik na itong si Leslie, si Joshua. Bibigay ng kapurihan sa kanya kahit nasaan man tayong lugar, nasa kwarto tayo. Lord, masaya ako, magbibigay ako ng kapurihan sa kanya. Lord Jesus, ikaw yung paimanin na di ba? Marami tayong pangarap sa buhay. Marami tayong gusto makamit sa buhay. May mga trabaho tayo, profession sa buhay na gusto natin. Pero kung mawawala naman yung relasyon natin sa Panginoon, manlalamig tayo sa Panginoon, di ba? Maliwala ang lahat yan. Kasi si Jesus yung kayamanan natin. Dahil at the end of the day, hindi natin pwedeng iharap
sa Panginoon yung mga bagay niya. Kundi ang totoong kayamanan natin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Mahubog tayo ng salita ng Panginoon. Kaya palagi tayong inutusan ng Panginoon sa Joshua 1. Huwag natin kalilitan basahin ng aklat ng kautosan. Bakit? Kasi kung ano yung pinifeed natin sa ating mga isipan, kung ano yung pinapanood natin, kung ano yung babad natin, ay yung magmamanifest sa atin. Kaya imagine mo minsan, wala tayong desire, wala tayong gana sa Panginoon. Bakit? Kasi napupuno na yung buhay natin ng basura yung galing sa mundo. Kaya palagi natin ipag-pray sa Panginoon. Lord, gusto ko ikaw yung maging masaya sa buhay ko. Hindi man maniwala yung iba, pero si Lord nakikita ka. Natutuwa ang Diyos sa katapatan mo, sa pag-ibig mo sa Kanya. Yun, salamat sa pag-ibig ni Lord. Dahil suicidal na ako dati, pero dahil sa pag-ibig ni Lord, muli akong nabuhay. After ng buhay natin sa mundo, ayun yung pinakamasarap yun. Haharap tayo lahat sa Panginoon. Walang dapat. Kasi, decision tayo, tinili natin yung tamang decision na isuko yung buhay natin ni Jesus. Salamat Lord dahil binigyan mo ako ng pangunawa sa salita. Maraming tao, diba? Pero bakit dito? Pero bakit tayo? Diba? Oo, totoo yan. Maraming tao sa mundo, di ba? Isipin mo yung tao sa ibang bansa. Ang daming nagpapaka-sasasa kasaganan, pero bakit ikaw yung nakakunawa? Sabihin, tinawag ka ng Diyos, pero hindi ka nang basta tinawag, hindi pinili. Bakit? Yung ibang Christian, okay lang sana lang ganito, pero ikaw hindi. Kasi bakit? Kasi yung Holy Spirit nananahan sa'yo. Yung Holy Spirit binigyan ng Panginoon sa'yo. Gift yan ng Panginoon sa atin. Walang araw, yun yung tatak sa atin. Tutumpusin niya tayo sa kanyang napakasarap. Napakasarap na yung buhay mo. Nasa katotohanan ka. Diba? Katotohanan yung ginagawa mo. Ito yung tunay na buhay. Diba? Nilikha ng Diyos ang tao. Hindi para pilitin na magbuli sa atin. Binigyan niya tayo ng ang gusto ng Panginoon. Gusto tayo ng kapit sa Kanya. Ayaw ng Diyos yung dating pilitin ng tayo na sunod-sunuran na tayo. Hindi niya ginusto ng ganun. Hindi. Binigyan niya ng free will yung tao. Tayo, diba? At yung dahilan kung bakit tayo ay nakakalapit sa Panginoon, kung bakit tayo ay nakakaunawa at nakakilala sa Panginoon. Hindi dahil magaling tayo. Hindi, ang Panginoon lang din sa biyaya lang ng Diyos. Tinawag niya tayo pinili. Pinili mo tinalagaan, di ba? Sabi sa lyrics, pinili mo tinalagaan. Pakasama. Kaya salamat sa Panginoon habang nandito tayo sa mundo bago ang kanyang pangalawang pagbalik. Sa generation naman natin siya papalik. Maabutin niya tayo na handa. Maabutin niya tayo na gising sa ating pananampalataya. Please the Lord. Pero may rider na po. May rider. Naka-record pala tayo. Mababaw din pala yung buwables. Ako din ganun. Alam mo, hindi ko iyakin na tao sa bahay. Lagi ko sinasagot si mama pag nag-away kami. Never akong umiiyak. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, napakababaw na ng luha. Legit niya. Doon ko kasi na-experience yung tunay ng pagmamahal. Salamat Lord dahil meron nag-iisang Panginoon na nagmamahal sa atin. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Pinili si Lord, napakahalaga natin sa kung bababa man yung tingin sa'yo ng tao, pero si Jesus lagi mo nga palakpak sa'yo. Ito nga nakasusunod sa atin. At yung kagalakan ng Panginoon sa kabila ng wala naniniwala sa iyo. Yung kagalakan ng Panginoon lagi natin tinitingnan. Lord, salamat kasi kung nauusin man ako dahil sinarve yung gospel sa kanila. Salamat Panginoon. Dahil alam ko na papasaya ko. Balang araw hindi mo mawawala ng kabuluhan lang yung ginagawa ko sa iyo. Hindi mo mawawala ng kabuluhan lang yung ginagawa sa iyo. At balang araw kung sasabihin ng Panginoon sa iyo. Balitan ito sa iyo. Dahil naging tapat. Pero ako naging tapat sa iyo dahil ako sa lahat ikaw yung naging tapat sa akin. Pinakawakan ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi tayo dito sa kabila. At sa kabila ng mga paglalamig, sa kabila ng nagkakasala tayo, palagi siya nakahanda. Tanggapin tayo ulit. At decision, Lord, pagod na ako magkasala, pagod na ako na sa kasalanan. So Lord, nakapix yung eyes ko sa'yo. Pagkatapos ng linggon ko, may kakarating na sa school, diba? Sa trabaho. Lord, mapuspos ako lagi ng presensya mo habang nandito kasi sa buhay na ito. Ay nabibigyan ka ng parang hindi lang tuwing nakikita ko ng tao. Pagamat
sa Friday, nakikita tayo ng Lord. Tayo ay sarap mamuhay sa ano, yun lang Les, parang ang sarap talaga mamuhay sa, hindi parang, sarap talaga mamuhay sa katotohanan. Marami talagang, mga Christian talaga, marami talagang binabato sa atin ng kaaway kasi tayo yung natin kasi niya tayo naggaling yung kaligtasan natin sa atin. Pero sabi ng Panginoon, walang makaka, ano sabi niya sa Romans 8:29 ba yun, na walang makaka buwas sa kanila sa akin. Tayo rin. Pag-aari ng Panginoon, masarap. Hallelujah. So yun ang Les. Ako hindi, personally hindi talaga ako matulungan sa gitaris. Hindi talaga ako. Gusto ko sabihin, sinabi ko. Hindi ba pati? Sige lang Les. Hindi lang. Hindi ko ipopost. Parang ako kasi, pag nagandahan ako, kinakat ko siya tapos doon ko siya ipopost. Pero pag hindi, delete ko naman. Personal ba yan? Ang gana ko na kasi. Sige lang. Wait lang. Bakit ko nagsalita? Hindi ganun yung tingin sa'yo. Tingin lang natin yung sarili. Bigat siya kasi. Doon ako sa point na hindi na ako nagkakasala sa katawan ko. Pero nagkakasala ako sa isip ko. Alam mo, wala naman. Kung hindi mo man gawin yun sa katawan ko. Pero same as pag sino pa rin yung nilabo. Naalala ko lang no. I-share ko. Kapag ka-reference kasi pinili tayo pa. Hindi tayo karapat na. Ganda ng kanta, praise the Lord. Salamat sa buhay niyo. Kapatid natin si Aaron. Hindi ko na kasi na nag-compose niya. Tatay niya yata yung nag-compose niya. Or ewan ko na siya. Si JFC. Kilala ko yung ano nila yung background nila. Pag kasi nag-Facebook ako. Alam mo dati, pag nag-scroll na. Share ko na bago may tuloy na sa Instagram. Yung pag nag-scroll na ako may mga makamundo. Ate, pinapanood ko pa yun. Hanggang sa, may magkakasalan ako. Pero purihin ng Diyos. I pray, yung sinasabi ko to. At sa mga susunod mga araw. Talaga magtuloy-tuloy talaga. Ilang buwan na siguro nakapag may mga kalaswaan, may mga mundo. Wala pa kayo. Parang wala na akong thirst. Parang wala na akong kauhawan sa mga bagay. Talagang pag nakakita ka ng ganun, scroll down agad. At kapag napakabuti ng Diyos kasi yung laman palagi ng feed ko, puro word of God. Kaya nakakapagpalakas talaga. Nakakapag-enlighten talaga yung platform na binigay sa akin. Kaya yung IG meron talaga eh. Marami talagang feed sa IG. Kaya hindi ako masyadong katambay. Sure ko lang. Tsaka naman, hindi naman ako nakapanood na gano'n. Dito lang siya sa isip. Alam mo yun? Ayoko nang gano'n. Pero, ayun nga kasi. Ay, share ko na.
yung pina-realize sa akin na kasi itong cellphone natin, itong nakikita na, ito yung katawan natin, yung mga tao sa paligid natin, lahat yung blessing, gift sa atin yun ng Panginoon. Yung blessing na. Pero kung hindi mo siya kayang i-manage, magiging burden mo yung blessing na yun, magiging burden siya. Kaya tinuturuan tayo na maging good steward. Ano Tagalog sa steward? Tagapamahala? Steward? Talaga. Na gusto ko, Lord, na mabuti ako Katiwala. katiwala mo, nagpapamahala. Kasi itong mga biyaya mo, binigay na for a purpose. Binigay na sa akin kasi may purpose ka. Tsaka, iba nga, kung sa maliliit na bagay, hindi tayo, ano mo, sa maliliit na Hindi bagay, tayo na pagkakatiwala sa kanila. paano pa tayo kakakilala sa iyo? Bakit? Kaya nga, andun yung, bago niya ibigay yung blessing to you, inaalam ng Lord kung kaya mo na bang i-handle. Amen, hallelujah. Sa akin yan. Thank you Lord, sa message. Siyempre, hindi naman yun ibibigay ng hindi mo pa kaya. Siyempre, kaya kailangan ngayon, nag-aano na tayo ng good steward sa mga bagay, sa mga tao na ipinagkaniwala sa atin. Kasi, paano tayo makakatiwala sa malaking bagay kung sa maliit na bagay, diba? Lord, Kaya, nagpasalamat ako sa Lord kasi, grabe yun din eh. ano mo ba? Yung mga Ang ganito. delicious nito na nalipatay din. Oo nga. Realize ko sa akin ang Napakabuti ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi yung mga ganitong bagay, naniniwala ko, hindi yun by accident. Yung mga usap na lang kay Jimmy, usap natin, mga ganyan. Alam mo yung pagdating natin sa kalan ng birth, maalala natin yung mga ginawa natin dito. Pinindulot ng Lord. Upang matalasin tayo ng pangkakawala. Gusto natin na magpapalapit sa Panginoon. Gusto natin mas maging grateful pa sa Lord. Parang puhaw tayo din sa sharing, sa salita niya. Hindi natin sa mundo. Madali tayo matip. Di ba? Ang dami kasi yung mga trending sa Facebook na. Dapat, ako may sa trabaho. Hindi sa pag-ano. Nagkukunwari na lang din ako na ay, koko, at ako yun. Parang relate ako sa ginagawa niya ng naikilang ako. Pero, in the back of my Lord, sabi ko, hindi nila hindi sa akin. Kaya, Panginoon, habang nandito ako sa work, kasama ng mga tao. Panginoon, tulungan mo ko na magkaroon ng burden yung puso para sa kanila. Kaya, mabanggit ko mababait kasi ng mga trabaho ko. Napaka-help doon. Wala akong kakaway. Kung natanggal ako sa trabaho dati dahil sa nung wala pa ako sa Panginoon. Pero ngayon, nakikita ko yung puso ng mga tao na sabi ko, baka ito yung mga, parang hindi ganun ako, baka ito yung mga tupa mo, Lord. Sabi ko, nauna lang siguro ako. Tumitin mo ako sa kanila, Panginoon. Anong, gusto ko silang siran, pero ang minayasiran ako doon. Apat na tao pa lang. Pero yung isa doon yung tinutukan ko, 19 years old, napakisip bata. Alam mo, isip bata mo nga ako, isip bata ba yun? Kaya lalo tuloy akong hindi makapagbukas sa protocol, napakaharap. Ang tamad ba? Minsan, ilalim ng ano namin, ng work namin. Eh, hindi kami nakikita doon. Pwede kami maglagay ng karton doon, pwedeng hulugan. Eh, lagi nakaiga eh. Pero ako, nagwawalis ako. Sabi ko, Tony, galaw ko lang na. Makita yan sa Lawrence. Sure ka lang. At ang haba na pala, 20 minutes na pala yung ano natin. Okay. Ano ba? Gusto mo ba mag-live tayo sa TikTok? Huwag na, maiiyak.